12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Totoo ba ang kasabihan na behind every successful negosyante is a supportive partner? Maraming nagtatanong kung gaano ba kahalaga ang ika nga may supportive na kasama. Bakit ba mahalaga to? Number 1, kasi meron tayong tinatawag na emotional support. Lalo na kung kayo nagnenegosyo, hindi may iwasan po yung tinatawag na pagod at stress. At minsan, syempre naman, pag lalo walang benta, nakaka-frustrate. Ang pagkakaroon po ng isang kapartner or katuwang ay na laging nandyan na susuporta, nagbibigay ng encouragement, nagpapalakas ng loob mo, isang malaking tulong po para hindi ka sumuko. Nag-agree ba kayo? Hindi. Siyempre, ang pinakamahirap niyan, wala ka nang ang benta, wala na nangyayari, tapos meron pang humihila sa iyo pababa. Nakaka-relate ka ba? Pangalawang advantage, pag may supportive kang partner, meron tayong tinatawag na shared vision and goals. Diba? Ito yung mga dahilan kung bakit mahalaga po. Diba? Pareho kayo ng direksyon. Diba? Mas madaling magbuo ng inyong mga pangarap. Diba? Hindi kayo naghihilaan pababa, hilaan kayo pataas. Pangatlo, mayroon tayong tinatawag na yung pagkakataon ng kailangan mo ng practical and financial support. Diba? Ang supportive partner ay handang tumulong po sa inyo financially. Diba? Lalo na, may mga iba ang ginagawa, kung mahina pa negosyo, nagtatrabaho si Mr. o si Mrs. para supportan yung isa. Diba? At syempre, kung kailangan din ng practical, like for example, taga-deliver, taga-luto, diba? Taga-pack, diba? Ika nga, may katuwang. At syempre naman, ang kagandahan din, mahalaga rin na kasama mo rin ang partner mo na nagre-remind po sa inyo ng inyong goals and responsibilities. Ito yung tinatawag nating accountability. Syempre, pinapaalala sa iyo, kung sumusobra ka na ba, tinatama mo ba yung target mo, diba? Siya yung magiging honest mo na critic na para sa mga decision mo na hindi basta-basta lang at di ka mapapariwara. At syempre naman, ang kagandahan din pag may supportive kang partner, diba? Hindi lang suporta sa negosyo, kundi pati na rin sa personal development mo. Ako, nagpapasalamat ako sa aking misis na talagang sinusuportahan ako sa lahat ng aking ginagawa, kaya ako ay isang matagumpay at masaya. Oo, sa aking talagang buhay ngayon. At last but not the least, para sa mga nagnenegosyo at gusto magnegosyo, nagiging mahirap po ang tinatawag na work-life balance sa dami ng ginagawa at responsibilities. Pero, kapag may partner ka na supportive, nagiging reminder siya na ika nga pwede kang magpahinga. Maglalaan siya ng oras din para sa iyo, para suportahan ka. Siya ang isang malaking stress reliever mo. Yan. Hindi naman kailangan na romantic partner para magtagumpay sa negosyo. Pero kung may partner ka na, supportive, di ba, tinutulungan ka, di ba, naniniwala sa iyo, ay nako, kailangan natin to para tayong magtagumpay. Sana po nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Tabangin na! Tabangin! Dali! Diyos ko ninyo! Kabi-kabilang ulat ng storm surge na sinabayan ng pagtaas ng high tide na paulat kasabay ng pananalasa ng super bagyong Pepito sa Luzon. Kahit palayo na ang bagyo sa bansa, Pag-asa nagbabala na posibleng maging mataas pa rin ang mga alon. Pangulong Bongbong Marcos, kinumpirmang isa na ang patay sa pananalasa ng bagyong Pepito. National Prayer Breakfast ngayong araw, inialay sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo. Well, we have been monitoring Pepito all night. Unfortunately, I'm sorry and saddened to report that meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. Kahit hindi direktang apektado, ilang lugar sa Metro Manila nagsagawa ng preemptive evacuation at nagkansela pa ng klase bilang paghahanda sa bagyo. Pastor Apollo Kibuloy, balik na sa PNP Detention Center matapos maospital dahil sa pananakit ng dibdib. Kingdom of Jesus Christ founder, ipina-check up pa sa Children's Hospital bago ibalik sa kulungan.
At Miss Universe Organization, may bonggang regalo sa kauna-unahang panalo na nagmula sa bansang Denmark. Si Miss Philippines Chelsea Manalo naman hindi umuwing luhaan dahil nabigyan din siya ng titulo. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi bababa sa 6 na milyong pisong halaga ng droga ang nasabat ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation sa Sultan Kudarat. 2 pulis ang napatay nang mauwi sa barilan ang operasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dalawang pulis ang patay habang 2 ang sugatan matapos mauwi sa barilan ang ikinasang buy-bust operation ng mga pulis sa Maguindanao del Norte. Dead on arrival sa ospital ang 2 pulis na sina Police Corporal Isaac Kurt Sipin at Patrolwoman Rosalyn Bulyas. Habang sugatan naman sina Patrolman Jonel Ramos at Eddie Sugarol. Tumaas ang tensyon at nagkapalitan ng putok ang grupo ng drug suspects at Philippine Drug Enforcement Group sa ikinasa nilang anti-illegal drug operation nitong Biyernes, November 15 sa crossing Simuay, Sultan Kudarat. Ayon sa PDEC, sakay ng kanilang operating vehicle ang 2 pulis na sina Police Corporal Sipin at Patrolwoman Bulyas kasamang 2 suspect na kanilang katransaksyon. Tumagal daw ng 3 oras bago magpositibo ang operasyon. Pero nang magkaabutan na, tila nakatunog daw ang mga drug suspects at biglang dumikit ang puting pickup truck sa kanila at nagpaulan ng bala. Dito na tinamaan sa ulo ang 2 pulis. Naisugod pa sila sa ospital pero hindi na nailigtas pa. Nagkapalitan pa ng putok sa pagitan ng mga pulis at suspect bago na aresto ang 2 target na sugatan din sa insidente. Habang nakatakas naman ang 2 pa nilang kasama, 1 kilo ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Natagpuan naman sa malapit sa lugar ang inabando ng pickup truck ng mga suspect. Sabi ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office, hindi sila titigil hanggat hindi naaaresto ang 2 pang sangkot sa krimen. Naiuwi na sa Tawi-Tawi ang mga labi ni Patrolwoman Bulyas at Police Corporal Sipin. Nagdadalamhati ngayon ng PNP na nangakong susuportahan at tutulungan ang mga pamilya ng nasawing mga pulis. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Matinding na puruhan ang Catanduanes na unang hinagupit ng super bagyong Pepito nitong weekend. Sa ibang lugar naman sa Bicol, umabot pa ang tubig mula sa dagat sa mga kabahayan. Magbabalita si Gio Robles. Sintaas ng 2 palapag na gusali ang mga alon na humampas sa Vira, Catanduanes Sabado ng umaga. Umapaw ang tubig sa kalsada at mistulang lalamunin ng napadaang truck ng bombero. Ito rin ang eksena sa barangay Matalibong sa bayan ng Tiwi sa Albay. Ang lalaking ito na sakay ng motor muntik pang matangay. Pero sa lakas ng agos, parang laruan na inanod ang bangkang ito. Napatakbo rin ang ilang residente sa gulat nang umapaw ang tubig mula sa dagat. Tabangin na! Tabangin! Dali! Diyos ko rinyo! Paglilinaw ni Tiwi Mayor Jaime Villanueva, hindi po yun storm surge, yun po ay cause ng high tide na nasabayan lang ng malakas na hangin. agad namang isinailalim sa Storm Signal number 5 ang Catanduanes. Alas 9:40 ng gabi nang maglandfall ang mata ni Pepito sa bayan ng Panganiban. Hindi rin nakaligtas ang iba pang bahagi ng Bicol.
Kinaumagahan ng Linggo, kita sa panganiban ng mga nawasak na tahanan. Halos wala ring natira sa mga bahay na ito mula sa ilang coastal barangay sa bayan ng Karamuran. Ang covered court na ito naubos din halos sa mga yero matapos liparin ng hangin. Walang kuryente at bagsak ang linya ng komunikasyon sa malaking bahagi ng Catanduanes. Ayon sa provincial government, patuloy ang assessment sa pinsala ng super typhoon. Hapon ng Linggo naman ang maramdaman ng bagyong Pipito sa Baler, Aurora. Halos mag-zero visibility dahil sa lakas ng ulan. Alas 3:20 ng hapon nang maglandfall sa ikalawang pagkakataon ng bagyo sa Dipakulaw, Aurora. May naranasan ding storm surge sa ilang lugar. Nang humupa ang masamang panahon kinagabihan, mga nagbagsakang puno at poste at nalipad na bubong ang makikita sa daan sa Baler. Aabot sa 13,000 na pamilya ang inilikas. Aabutin pa raw ng 3 araw bago maibalik ang supply ng kuryente. Halos 900 residente rin ang inilikas sa Quezon dahil sa bagyong Pipito, gaya ng ilang nakatira sa tabi ng Agos River. Ang kinatatakot po namin doon, baka po bilang bumos yung tubig, ay anod po kami lahat. Sa pantalan ng humalig, malalakas na alon ang naramdaman nitong Linggo, maging sa baybayin ng Pulilio. Mga pananim na maisan at sibuyas naman ang inaalala ng mga magsasaka sa Karanglan, Nueva Ecija. Malaki po puhunan. Yung aking puhunan po, inutang ko lang. Tapos mababagyo pa. Sa buong probinsya, mahigit 4,000 ang inilikas. Gaya ni Marjeline na taga San Jose na kabuanan pa naman. Inaas na po namin yung mga gamit ng baby para po hindi maabutan. Sarado ang maraming establishmento nitong Linggo sa San Jose. Pahirapan din ang evacuation dahil nag-brown out pa. Kahit hindi direktang dinaanan ng bagyo, daan-daang pamilya rin ang inilikas sa high-risk area sa Maynila o yung mga nakatira malapit sa baybayin. Pahirapan nga lang ang maayos na palikuran sa Delpan Evacuation Center. Mahirap kasi ang tubig, tapos baba pa kami sa baba, magsi-CR. Kailangan talaga ng tiis-tiis lang talaga dito. Mayroon ding mga nanatili sa Corazon Aquino High School na mga lumikas mula sa Baseco compound. Siniguro naman ng Manila LGU ang pagbibigay ng tulong sa mga lumikas na residente. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Gumaganda na ang panahon habang papalabas ng bansa ang bagyong Pepito. Pero ang malaking tanong, may kasundod pa kaya ng panibagong bagyo? Pag-usapan natin yan kasama si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolyar. Magandang tanghali po sa inyo, Glyza. Magandang tanghali din po sa inyo, Ma'am Cheryl. Okay, bigyan nyo nga po kami ng update. Ano na ba ang lagay at nasaan na itong si bagyong Pepito? Ang bagyong Pepito po sa ngayon ay from typhoon po. Ito po ay humina into severe tropical storm. At ito po ay palapit na po dito sa guhit po sa northwestern boundary po ng PAR. At anytime from now ay makakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan po natin ito, Ma'am Cheryl, ng 270 kilometer kanluran po ng Batak, Ilocos Norte at taglay po nito ang lakas na hangin na 110 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot ng 135 km per hour. Inaasahan pong kikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon po, ang may wind signal warning na lang po dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western portion ng Pangasinan at western portion po ng Abra under Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na lang po sila. At anytime po pag lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pepito ay aalisin na rin po, malilift na rin po ang mga wind signal. Ang tanong, Glyza, ng marami, abay, may kasunod ba ulit ang nabagyo itong si bagyong Pepito? Sa ngayon po ay malinis po ang dagat Pasipiko at base na rin po sa forecast po ng ating Climatological Division ay ngayong linggo po ay wala pa po silang nakikita na anumang sama ng panahon maging low pressure area o cloud cluster po. Ay, salamat naman at makakahinga tayo kahit papaano. So ano ang ating yung weather outlook sa mga susunod na araw sa bansa? Inaasahan po natin na meron pa rin po tayong weather advisory, Ma'am Cheryl, dito po sa Batanes within 24 hours. Moderate to heavy pa rin po ang mga pag-ulan po dyan. And then eventually po by tomorrow until Friday po ay unti-unti pong
lalakas na po inaasahan na po natin ang paglakas ng amihan at iiral na rin po ang shear line dito po sa dulong Hilagang Luzon. And for the rest of the country po ay maganda po ang panahon at posible lamang po ang mga localized na mga pag-ulan. At pag sinabi po natin na iiral na, mas mararamdaman ang hanging amihan para sa kaalaman ng marami, ano pong ibig sabihin niya? Pag umiral na po ang amihan, unti-unti pong iiral po yan dito po sa may Batanes muna at Babuyan Islands. Makakaramdam po sila ng paglamig sa madaling araw at yung mga pag-ulan po nila ay likely po mga light rains po pero hindi naman po yung malalakas na mga pag-ulan. And then eventually po by late November or early December ay mararamdaman na rin po sa Metro Manila ang pag-iral po ng malamig na panahon sa madaling araw, lalo na po. Maraming salamat for the update, Pag-asa weather forecaster Glyza Escollar. Unang naglandfall ang bagyong Pepito sa bayan ng Panganiban sa Catanduanes. Sa aerial footage na pinost ni Panganiban Mayor Cesar Robles, kita ang lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo. Daan-daang bahay ang nawasak. Isolated din na ang bayan dahil walang signal at kuryente at barado ng guho ang mga kalsada. Kaya nananawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan sa national government. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Panganiban Catanduanes, Mayor Cesar Robles. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Mayor Robles? Alright, babalikan po natin at ayusin natin ang ating connection with Mayor Robles. Samantala, susunod, paghagupit ng bagyong Pepito sa Bicol, isa na ang patay. Pangulong Bongbong Marcos, pinapaspasan na ang ayuda. Pambato ng Denmark, kinoronahan bilang bagong Miss Universe. Manok nating si Chelsea Manalo, nalaglag pero may special award. At bokalista ng bandang AJs na si Mercy, pumanaw na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa puntong ito, babalikan po natin si Panganiban Catanduanes Mayor Cesar Robles. Hello po, Mayor. Hello po. Apo, Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Nais daw po nilang manawagan sa national government dahil nga po sa tindi ng pinsala sa kanilang lugar. So far po ba, Mayor, ay communicate na po or may coordination na po kayo sa national government? Naririnig niyo po ako? Malinaw Yes. po yung signal ko? Apo, naririnig po kayo ng Okay. malinaw. Bali, pangalawang beses ko na po na-interview po ako kaninang umaga ni Katonying. Isa lang po ang gusto kong iparating sa ating national government, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo, na nangangailangan po kami ng agarang tulong po dito. Although tapos na yung bagyo pero yung epekto, yun yung malaking challenge po bilang alkalde. Dahil 5th class municipality lang po kami, very limited ang aming mga resources. Halos may mga nagamit na rin kami doon sa aming calamity fund. Kaya ang malaking challenge po sa amin is yung parating na mga araw kasi yung mga nasiraan ng bahay, hindi rin sila makakapaghanap buhay. At saka yung mga pananim, halos totally nasira po lahat. Tapos pag umuulan, halos hindi ko nakakaawa tingnan na nakikita natin ating mga kababayan gano'n. Kaya wala po akong ibang hinihiling. Napakalaking pagkakataon po at nagpapasalamat ako na pagbigyan ng pagkakataon na ma-interview po sa TV para may parating ko din po ang aming hinaing.
Lalong-lalong na po ang aking mga konstituente ito sa bayan ng Panganiban. Dito po naglandfall yung bagyo. Kami po ang unang naka-experience nung lakas, nung hagupit. Wherein, para sa akin, napakalakas as ibang klaseng bagyo. Nung time nung kasagsagan ng bagyo, wala akong ibang inisip kundi parang kung paano magsusurvive. Hindi mo na iniisip yung kung ano pa yung mga masisira, hindi mo na iniisip dahil sobrang lakas. Mayor? Mayor? Alright. Muli po nating aayusin yung ating connection with Mayor Robles. At yun nga po ang kanyang sinabi, ang pangunahing apela po niya ay matulungan ang kanyang bayan sa Panganiban. At ito po ang kanyang apela sa national government, particular po sa ating Pangulo. Mayor? Nakamute po yata tayo. Pa-check lang po. Okay po, okay na. Ayan po. Alright. Mayor, so ngayon po ay gaano karaming residente po ang naapektuhan dito nga po sa paghagupit ng bagyong Pepito sa inyo pong lugar? Nung kasagsagan po nung bagyo, mayroon po kaming record dito na 650 evacuees. As of now, mayroon pa po kaming 133 na nasa evacuation center na wala na po kasi silang babalikan na bahay. Kaya unti-unting naghahanap sila kung paano na makalipat muna sa mga kapamilya para pansamantalang makaalis na din muna doon. Dahil ang ibang ginawa po namin evacuation center ay sa simbahan, sa munisipyo, sa eskwelahan, at saka doon sa mga kapitbahay o sa kapamilya ng mga malalaki at matitibay ang pagkagawa ng bahay. Mayroon ho ba kayong naitalang casualties? Sa awa ng Diyos, wala naman po. Zero casualty po dito sa aming bayan. At saka may isa lang reported na one injury. And malaking pasasalamat ko dahil wala namang casualty po dito sa aming bayan. May mga isolated na barangay pa rin po ba hanggang ngayon? Kumusta rin po Mayroon po po. Opo, ilang Mayroon barangay pa po mga ito, isolated Mayor? barangay. Actually, ang isolated na barangay na lang namin is mga ilan-ilan na lang na coastal barangays na nasa malayo. Pero ngayon, pinapunta ko na lahat ng mga personnel, including military, tsaka yung DRRM personnel, at tsaka yung mga police, fire, sama-sama, at saka mga iba, yung volunteer para i-clear yung daanan para makarating doon sa barangay para malaman namin yung damage doon sa barangay. At in-advise ko din yung aking MTR head na kuhanan ng video footage ng drone para may parating din sa mga kapamilya na nasa ibang lugar na nag-aalala sa kanilang kalagayan ng kanilang pamilya. Kumusta ho yung inyong clearing operations, lalo na dun sa mga kalsadang nabarahan ng guho? Okay naman po as of now, halos kunti na lang ang kailangan namin ma-clear. May mga dala naman chainsaw, pero yung mga major, sa awa ng Diyos, wala namang reported na mga major landslide. Dahil yun, medyo maaabala dahil wala kaming, hindi kami makakapag-produce agad-agad ng mga heavy equipment para mag-clear ng landslide. So far, mga kahoy, poste, mga debris na nakaharang sa kalsada, yun lang po ang aming kiniklear po ngayon. Simula po nung weekend, Mayor, at kanina nga po, ay kayo ay nanawagan sa national government. So, meron na hubang nakipag-ugnayan ho sa inyo? Paki-audit po, Sheriff. Opo. Mayor, kayo ho ay Sorry po, nanawagan. hindi ko na paki-audit pa lang po yung tanong. Opo. Kanina po, at over the weekend, ay sabi nyo nga, Mayor? Opo. Medyo pasensya na, medyo umihina ang signal. Opo. Naririnig na kita. Opo. Nanawagan ho kayo kanina sa national government. Pero over the weekend, nanawagan na rin ho tayo. May nakipag-ugnayan na po ba mula po sa kanila? Actually, hiningi na ni Katunying yung account namin sa Land Bank. Pinadala ko na din po. And hopefully, na sana sa lalong madaling panahon, makarating na sa amin para
maipamahagi ko na sa mga lalong-lalo higit na mga nangangailangan na aking kababayan. Pero ano po ang specific na tulong na kailangan po ninyo sa inyong bayan para po mapaabot sa national government? Ang number one pong kailangan ng aking mga kababayan ay yung mga material para ma-reconstruct yung kanilang mga bahay, lalo na nagkakaubusan ng yero at saka mga plywood. Dahil siyempre, ang dami sa halos lahat-lahat, puro sa bayan ang pangangailangan ng mga gamit. Saka siyempre, ang pinaka-importante is yung pera, cash na para sa kanilang mga pambibili ng pagkain. Dahil ang isang linggong mga susunod na araw, tiyak na yun yung pinakamahirap after ng malakas na bagyo dito sa aming lugar. Yung pang-araw-araw na gagamitin nila sa kanilang pamilya. Ano ho ba ang report po sa inyo ng DSWD? Di ho ba sila po ang magpo-provide dapat ng food packs? DSWD, maging po ng DPWH? Ginawa na po namin, ma'am. Ano po yon? Opo, ginawa na po namin bago po dumating yung bagyo. Nagpauna na po ako doon sa mga lagi pong affected areas ng mga barangay. Pinauna ko na pong ma-distribute kasi usually ginagawa namin yan after ng typhoon. Pero sa mga base sa experience ng nakaraan, na-isolate yung ibang baryo kaya nadidelay yung tulong na pagkain. Kaya ang ginawa ko, inuna ko na yung mga pagkain bago dumating yung bagyo. Para at least meron na silang matatabing pagkain just in case ma-isolate sila. Gaya nga ang nangyari ngayon. Pero meron naman kaming piniprepare na reinforcement doon sa kanilang food packs. Meron pa naman kaming konting natitira dito pero hindi po yun magiging sapat. Dahil ito mandarating na araw, yun po ang malaking pinoproblema ko po. Pero ito po yung nakipag-coordinate na rin po kayo sa sa DSWD. Yes po. Lahat po yung number na ito naka-coordinate po sa DSWD. Ito po yung reported namin ng mga nangangailangan ng immediate assistance po. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Panganiban, Catanduanes, Mayor Cesar Robles. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na isa ang nasawi sa Camarines Norte matapos ang pananalasa ng Bagyong Pepito. Puspusan na rin daw ang ginagawang rehabilitation at pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Well, we have been monitoring Pepito all night. Unfortunately, I'm sorry and saddened to report that meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. And you know my feelings about that is that one casualty is one casualty too many. Ito ang malungkot na ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pananalasa ng Bagyong Pepito sa bansa nitong weekend. Partikular na napuruhan dito ang Catanduanes. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng casualty, buo pa rin ang pasasalamat ng gobyerno sa mga first responders at LGU. Pang-anim na nila ito. I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa kanila. Kahit papano, sa lakas ng Pepito, ay hindi kasing sama ng aming kinakatakutan. It wasn't as bad as we feared. Kasabay niyan, nangako si PBBM na tuloy-tuloy ang magiging pagtulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng bagyo. Bukod sa pamamigay ng relief goods at non-food items, sisimulan na rin daw ang pagsasaayos sa mga nasirang tulay, kalsada at iba pang infrastruktura. May panawagan din siya sa publiko. Sana naman, pagkadating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit papaano nasalanta at kahit papaano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahagian natin sa kanila. Kawawa naman at sila'y naghihirap. Kaninang umaga rin, nagsama-sama naman ang mga lider ng pamahalaan at religious sectors para sa 49th Philippine National Prayer Breakfast sa Malacanang. We lift up His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Taunang ginaganap ang PNPB upang humingi ng moral at spiritual growth para sa bansa. Sabi ng Pangulo,
Napapanahon ito lalo't sunod-sunod ang hamon na hinaharap natin. As it is a particularly appropriate time, considering the challenges that our fellow Filipinos have been facing since October 21, when severe tropical storm Christine entered our area, and until today, as Typhoon Pepito crosses our archipelago. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. At para naman kumustahin ang sitwasyon sa buong Bicol Region, magkakasama natin si Gremil Alexis Naz, ang Public Information Officer ng Office of Civil Defense Bicol Region. Magandang tanghali po sa inyo. Hello ma'am, magandang hapon po at nakikinig po sa atin ngayon. Gremil, bukod po dito sa naiulat na nasawi sa Camarines Norte, may iba pa bang casualties kayong naitala? Yung reported po ma'am sa Camarines Norte na naiulat po ma'am, yun lang po ma'am yung relayed po sa amin, pero based ma'am sa latest information po ay not typhoon related daw po ma'am yung casualty po. Alright. Sa kabuuan, ilang individual po ang inilika sa Bicol Region? Umabot po ma'am sa 664,852 persons po ang nasa evacuation po. Ito po yung nasa loob ng mga evacuation centers at yung mga nakituloy sa kanilang mga relatives po ma'am. Sa mga post po sa social media, kita yung pinsalang dulot ng bagyo sa Bicol Region, lalo na nga po sa mga bahay. Ilan ang naitala ninyong totally at partially damaged houses? Ngayon ma'am, nagpa-finalize kami ma'am ng data for our next situation report. Pero initially ma'am, nasa approximately 3,000 houses po ma'am ang merong partially at totally damaged houses po dyan sa Catanduan. Siguro po later this afternoon, ma-finalize po namin yung data for our next situation report po. Kumusta naman ho yung linya ng kuryente at komunikasyon maging tubig? Sa province of Catanduanes po, meron po tayong cellphone signal sa ilang mga parts po, specifically sa Catanduanes. Sa kuryente naman po, province-wide, wala pong kuryente. And sa water naman po, may mga reported interruption po sa ilang lugar po sa Catanduanes. Ano-ano pong mga probinsya yung pinaka-sinalanta ng bagyo? Ang specific po na nakuha po namin na mga lugar po, una po dyan yung buong probinsya ng Catanduanes, sunod po dyan yung Northern Camarines Sur, and sa Calaguas Island po sa Camarines Norte. Kumusta ho yung relief efforts? May mga challenge ba sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar? May mga isolated areas po ba? Sa ngayon po ma'am, wala pa naman po sa ating nakakarating na information na yung totally isolated. May mga parts po tayo na one lane passable. However po ma'am, yung iba nating mga food and non-food items ay i-deliver po via sea sa Catanduanes. And meron din po tayong mga incoming na via air asset na diretsyo na po sa Veracruz. Kausap po natin kanina po si Mayor Robles, at siya nga po nananawagan sa national government. May coordination na ho ba sa kanila? Nandun po ngayon ma'am yung RDRRMC Bicol team sa provincial capital po. Kasama rin po si Secretary Gatchalian para po makipag-ugnayan sa mga additional augmentation and relief efforts na gagawin po natin sa Catanduan. Alright, marami pong salamat, Gremil Alexis Naz ng OCD Bicol Region. Dahil naman sa sunod-sunod na mga kalamidad, kanya-kanyang paraan ang mga Pinoy para sa paghahanda. Ang isang kapatid natin may naimbentong pwede raw ipang-rescue sa mga binaha. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Hilig nyo rin ba ang mag-beach? Ang isang device kasi na gawa ng isang Pinoy, hindi lang pang water activity, kundi pwede rin pang rescue kapag may bagyo. Surfing ang hilig ng self-taught engineer na si Kix Menjola. Dahil nga rito, nagkaroon sila ng ideyang gumawa ng remote-operated rescue power board. Ang gamit nila rito, paddleboard, waterproof box at ilang mga baterya. Simple mang tingnan, magagamit naman daw ito sa oras ng kalamidad. Anywhere na mga malalakas ang alon, malalakas ang current, nag-rely lang tayo sa power ng lifeguard. Kulang yun. So, kaya kami gumawa din ng ganito para
makatulong talaga. Hindi lang sa nalulunod, pati sa mga lifeguard. Kaya raw nitong magkarga ng hanggang 150 kilos ang bigat at humarurot ng hanggang triple sa bilis ng isang swimmer. Kaya angkop daw kahit malakas ang agos ng tubig. Kung hindi naman pang rescue, pwedeng rin daw itong maging recreational activity. Actually, nagpa-build yung may-ari ng resort, tiga Dumaguete siya. Gagamitin niya para dun sa resort niya. So gagamitin niya pang rescue and at the same time, gagamitin niya pang recreational. Marami na raw local government units at mga resort sa iba't ibang probinsya ang nagbigay ng interes dito. Pero aminado siyang kinakailangan pa ng mas malaking pondo para sa mass production. Sa hilig din naman niyang mag-invent. Hindi raw ito ang unang beses na nakagawa siya ng mga imbensyon. Sumikat na rin siya noon dahil sa ginawa niyang hoverboard. At sa dami nga ng kanyang napagdaanan, ang Bato, aral na natutunan niya. So maglalagay kami ng isa pa dito. All my ideas, it never comes from a single point eh. Parang I might be doing something and then it opens another idea. Tulad ni Kik, sana ay makagawa tayo ng mga bagay na makatutulong hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Trending online ang video ng batang ito na kumakanta ng masayang awitin sa gitna ng evacuation center sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan. Yan ay kahit hinagupit sila ng magkasunod na bagyo. Kayo mga kapatid, paano nyo napapagaan ang inyong kalooban sa oras ng pagsubok? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Inaano ko na lang po sa Panginoon. Dinadasal ko na lang po na sana po malutas ko ang problemang dumarating sa buhay ko. Pinapagaan ko po ang aking sarili sa pamamagitan ng panalangin at pagtiwala sa Diyos. Sa pagdarasal po, nakasandal po kami palagi ay sa Panginoon. Sa katunayan po, hindi biro ang pinagdadaanan namin problema sa ngayon, pero alam ko nandiyan si Lord. Magdasal po, huminga na malalim. Tapos, ayun. Ako ang inyong mahani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Balik kulungan si Pastor Apollo Kibuloy matapos maospital ng mahigit 1 linggo dahil sa sakit sa puso. Sabado ng hapon na ibalik sa PNP Custodial Center ang Kingdom of Jesus Christ founder. Sa Philippine Heart Center siya ginamot at isinalang sa mga test matapos magkaramdam ng chest discomfort at madiskubre na hindi normal ang tibok ng kanyang puso. Pero bago ibalik sa Camp Crame, nagpasuri pa raw si Kibuloy sa Philippine Children's Medical Center. Hindi na ipinaliwanag ng PNP kung bakit at hindi na rin isinapubliko ang resulta ng medical exams. Pero ang PNP General Hospital na raw ang mag-aasikaso sa resulta ng tests ni Kibuloy. Matatandaang kinulong ang pastor dahil sa mga reklamong qualified human trafficking at sexual abuse. Salita na si Cebu City Mayor Raymond Garcia tungkol sa panibagong mga reklamong isinampa laban sa kanya ng kampo ni dismissed Mayor Michael Rama. Yan ang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale? Pahingot to Cheryl, nasa Kapitolyo ng Cebu na tayo para sa pagpupulong ng Cebu at Bohol officials. Ngayon, kanina pinuntahan natin ang City Hall at business as usual pa rin naman doon. Sa kabila ng nagpatuloy na issue sa pagitan ni Cebu City Mayor Raymond Garcia at dismissed Mayor Michael Rama. Sa press con kanina lang, sinabi ni Mayor Garcia na nag-i-expect siya dadami pa ang mga reklamong isasampa sa kanya ng kabilang kampo dahil panahon daw ng eleksyon. Pero mas okay na raw yun, ay daan sa legal ang kanilang mga pagrereklamo kaysa yung sumugod sa City Hall at i-disrupt ang mga opisina kagaya ng ginawa ng dating city administrator at ilang supporters ni Rama. Sasagutin na raw punto por punto ang mga kaso kung may kopya ng ipanapadala o ipapadala sa kanya
Biyernes nang maghain ng reklamong usurpation of authority at illegal dismissal ang tatlong Rama appointees laban kina Garcia, City Administrator Christine Joy Batucan, City Legal Officer Santiago Ortiz Jr. at HR Head Henry Tumalabcan. Nagugat ang kaso sa pagkatanggal nila sa pwesto dahil hindi na raw inirenew ng alkalde ang kanilang mga appointments. May kaso rin na nepotism. Una nang sinagot ni Garcia na si Rama ang signatory sa appointment ng kanyang asawa na nag-resign naman daw noong panahon na naupo na siya bilang acting mayor ng Cebu City. Matatandaan noong Setyembre, pumalit si Garcia matapos itong ma-dismiss si Rama ng ombudsman dahil sa kasong nepotismo kasunod ng pag-hire ng kanyang dalawang in-laws sa opisina sa City Hall. Naniniwala ang kampo ni Rama na ang pag-upo ni Garcia bilang mayor ay illegal, legal mano, pero ayon naman sa DILG, ang ombudsman mismo ang nag-implement ng dismissal order at ginampanan lang ng ahensya ang tungkulin nitong magtalaga ng bagong alkalde ng Cebu. Kini ang balitang dako karong adlaw. Cheryl, balik sa'yo. Daghang salamat, One News Cebu correspondent Dale Israel. Sa Bukidnon, apektado raw ang kalusugan at kabuhayan ng mga katutubo dahil pinapalaya sila sa lupang kanilang kinalakihan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Akses sa tubig, disenteng tirahan at maayos na kabuhayan. Yan ang mga bagay na karapatan ng bawat isa sa atin. Pero ang mga bagay na dapat natatamasa, tila ba ipinagkakait daw sa mga katutubo sa Bukidnon. Nasa 40,000 ektarya ang laki ng munisipalidad ng Manolo Fortich dito sa Bukidnon. Halos kalahati o 19,000 ektarya ang itinuturing na ancestral land. Mga lupang noon pa man, pag-aari na ng mga katutubo. Pero ang lupain na ilang saling lahi ng nakadikit sa kanila, nanganganib ng hindi maipamana. May mga areas dyan na sa pilitan kinuha. Yung iba, hiniram daw mga titles, hindi na ibinalik. Nasa testimony talaga ng yung claimants na dito. Sino raw ba ang mag-aakala na sa modernong panahon, masasakop pa ang lupang dapat ay kanila at kanila lamang? Sa datos ng Sabdana Institute, isang organisasyon sa Southeast Asia, ang mga umano'y mga naglalakihang korporasyon ang kumamkam sa ilang lupang pag-aari ng tribong Bukidnon, Higaonon at Talaandig. Kaya ang plano sanang pagsasaka sa kanilang lupa, hindi matuloy-tuloy, pati na ang mga nakagawiang tradisyon. Ngayon, hindi na kami makapag-ritual. Minsan lang kami nakapag-ritual. Pinuntahan pa kami pinaalis kami ng security guard. Sa ADS-DPP, meron namang allocated para communal farm. Maganda sana ADS-DPP namin, hindi lang ma-implement. Taong 2019 pa raw nang huling dinggin ng korte ang kanilang apela para makakuha ang mga katutubo sa Bukidnon ng tinatawag na Certificate of Ancestral Domain Title. Kung wala ito, walang formal na pagkilala sa mga lupa na para sana ay sa mga katutubo. At hanggang ngayon, wala pa ring balita kung uusad pa ba ito. Nakadalawang hearing na kami. Naghintay kami this coming itong November 2 na maka-third hearing kami. Baka ma-approve na. No? Kasi marami kaming gustong gawing proyekto. Like for example, yung IP Village namin, hindi pa namin nagalaw kasi wala pang title eh. Ayon sa United Nations, mabigat na pasanin ngayon ng mga katutubo sa buong mundo ang malnutrisyon at pagkakasakit dahil na itataboy sila sa kanilang lupang ninuno na dapat ay napapakinabangan nila. Yan din mismo ang pahayag ni Attorney Tony Lavinia, isa sa board member ng Samdana Institute para isulong ang karapatan sa lupa ng mga katutubo. It directly affects them kasi wala silang security of tenure. When don't you have security of tenure, you're hungry, you don't have livelihoods, you're always depending on outsiders for help. Domino yan eh. The most important right is your right to protect your territory. Para naman sa alkalde ng Manolo Fortich, hindi umano problema sa kanilang munisipalidad ang isyu ng agawan sa lupa. Sa katunayan, pinipigilan naman daw nila ang pagpapalawig pa ng plantasyon ng mga taniman. Yeah, they are applying, but we discourage any expansion, especially in the small areas that contains only 3 to 5 hectares.
Umaasa pa ang mga katutubo na magkakaroon ng panibagong pagdinig sa kanilang kaso bago matapos ang taon. Nangako rin daw kasi ang National Commission on Indigenous Peoples sa kanila na oras na magkaroon ng pangatlong pagdinig ay formal nang ibibigay sa kanila ang lupa. Habang wala pang desisyon ang korte sa kaso ng mga katutubo dito sa Bukidnon, habang tuloy ang planong pagkuha sa mga lupang pag-aari nila at habang hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang pinagdadaanan, di malabong unti-unti na ring mabura ang tradisyon at kasaysayan na ilang siglo nilang inalagaan. Ako po si mobile journalist Francis Orsio. Hatid ang mukha ng balita. Sa iba pang balita, good news sa mga kapatid natin sa south ng Metro Manila ang pagbubukas sa publiko ng unang phase ng LRT Line 1 Extension Project. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Mas mabilis na ang biyahe ng mga kababayan nating naninirahan sa South. Pinuksan na kasi nitong weekend ang 5 bagong estasyon ng LRT1 Cavite Extension. Nagamit na ng mga commuters ang unang phase ng LRT1 Cavite Extension Project nitong Sabado. Ang mga bagong estasyon, Redemptorist, MIA, Asia World, PIDX, Ninoy Aquino at Dr. Santos. Kaya inaasahan na rin ang nasa 80,000 na dagdag pasahero ng LRT1 araw-araw. Convenient siya, lalo na pag nandun sa sukat na side kasi mahirap sumakay. Since meron na dito, madaling makapunta papuntang north or even here sa south. Mas mapapabilis din ang biyahe ng mga commuters. Hindi nalalagpas sa 1 oras sa pagitan ng Fernando Poe Jr. Station sa QC at Dr. Santos Station sa Parañaque. Malaking ginhawa ito para sa mga commuters na madalas naiipit sa traffic, nakikipagsiksikan at nakikipag-agawan ng upuan sa mga jeep. Mas useful na sa akin kung inilipat nila yung way ng mga bus na pumupuntang Buendia. Mas lumayo yung biyahe. Lumalakad pa kami from dito papuntang West Bolivar. Sinubukan natin ang bagong bukas sa LRT1 Cavite Extension mula Redemptorist hanggang dito sa PITX Station. At ang maganda dito ay interconnected ang LRT sa PITX. Bahagi ito ng public-private partnership sa pagitan ng Department of Transportation at Light Rail Manila Corporation na naglalayong bawasan ng oras ng biyahe mula QC hanggang Parañaque. Mas pinabilis at mas abot kaya na ang pag-commute sa Metro Manila dahil sa mga bagong estasyon na ito, hindi na magiging amulusok at pagmumukhang haggard ang mga commuters pagdating sa kanilang pupuntahan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, nakuha po ng Denmark ang kanilang pinakaunang Miss Universe crown. Ang kanilang pambato na si Victoria Felvig ang nakapag-uwi po ng prestihiyosong titulo na ito. Sa kanyang first day of reign, agad naman siyang bumiyahe pa Miami sa Amerika mula sa Mexico City. Naka-private plane pa sila na first time daw ni Victoria. Talaga raw namang minanifest niya ang kanyang pagkapanalo lalo't birthday niya just last week. Ang ating pambato naman na si Chelsea Manalo na umabot hanggang top 30 kasama po sa 4 Continental Queens ng Miss Universe. Itinanghal po siya bilang Miss Universe Asia. Jam-packed ang day 1 ng Grand Biniverse concert sa Smart Araneta Coliseum. Hindi po nawala ang kanilang hit na pantropiko sa kanilang opening number. Kinanta rin nila ang No Fear at I Feel Good. Bukod po sa kanilang hataw na production number, meron sila syempre mga bonggang-bonggang guest performer. Gaya na May Entrata, Gary Valenciano at Asia Songbird Regine Velasquez. Samantala, dinumog din ng fans ang 2-day welcome back concert ng 21 sa Mall of Asia Arena. Present dyan sila Sandara Park, CL Minzy at Park Bom. Yun nga lang, hindi natapos ni Park Bom ang kanyang performance sa Day 2. Hindi na siya nakabalik sa stage dahil po sa health-related issues. Titiyakin naman daw ng organizers ang recovery ng artist. Ito naman po, mga kapatid, malungkot po na balita. Pumanaw na po ang iconic vocalist ng AGs na si Mercy Sunot. Kinumpirma po yan ng banda, yung pagpanaw po ni Mercy matapos ang pakikipaglaban sa sakit na cancer. At ito lamang weekend po, nakapag-post pa ang bokalista patungkol sa kakatapos lang niyang operasyon. Yun nga lang, nahirapan na po siyang huminga dahil sa pagkakaroon po ng tubig at nagkaroon po ng inflammation ang kanyang baga. Ilan sa mga sumikat po na iconic na kanta ng AGs ang Luha, Sayang na Sayang, Halik at Christmas Bonus.
And eto syempre, speaking of Christmas bonus, eto na po, kumambyo ulit tayo sa masasayang balita, no? Talagang 'tis the season for holiday flicks dahil isa na po dyan ang pelikulang Hot Frosty. At nakatsikahan po natin yung mga bida. O, diba? 'Tis the season talaga. Narito ang report. You could use some clothes, but you're gonna have to try them on. Oh, whoa, no, not right now. Got it. Snowman na naging hottie? Yan ang nakakaaliw na holiday flick na Hot Frosty. Nasa top 10 na nga ito na Netflix Philippines ngayon. Paano ba naman? Bida rin dito ang iconic na si Gretchen Wieners ng Mean Girls fame, aka Lacey Chabert, at ang hottie na si Dustin Milligan. Ooh, lala! I was like, a snowman come to life? You have to fall in love before he melts? Sign me up! I love it! No, but seriously, when I read the script, I thought it was so funny. It was so sweet. It had a lot of heart. You know, a lot of different themes. Speaking of themes, tungkol ang Hot Frosty sa nabiyuda na si Kathy. At siya ang magtuturo sa Hot Frosty na si Jack Snowman kung paano maging tao. Kaya bukod daw sa mga maiinit na eksena ni Snowman dito, pinag-uusapan din ang issue ng pagluluksa at pag-move on kahit na holiday season. I'm really eager for audiences to see, especially with Lacey's character, because there's not only is it something that we don't always see in a holiday film. Sadly, grief is something that everyone relates to on one level or another. And what I loved about the story was the hopefulness that you can find in it. On a lighter note, what in the Mean Girls multiverse is this? Trending din ang eksena na ito online ni Lacey na pinapanood ng former co-star na si Lindsay Lohan na kasama niya sa iconic 2000s film. Oh, I'm so happy that Lindsay and I, that our paths are crossing again. We've known each other since we were kids in New York, doing commercials and auditioning together. And I'm so proud of her, and I'm so happy that we get to be a part of this holiday season together. Dahil bukod sa Hot Frosty ni Lacey na showing na ngayon, si Lindsay ang next na makakatsikahan natin sa Our Little Secret na showing naman sa November 27 sa Netflix. That's so fetch. I love it. Thank you so much. Thank you. Salamat. Yeah! Abangan nyo yun ha. Marami tayong mga baong chika. Pero eto na, after 5 years, magbabalik po sa Metro Manila Film Festival superstar na si Julian Santos. Bibida po siya sa pelikulang Espantaho. Malaking dihilin daw ng pagbabalik ni Juday, si Direk Chito Ronyo. Pero una raw niyang inilatag ang timeline kung kailan siya pwede at umokay naman daw ito. At bukod nga sa showbiz, syempre priority ni Julian ngayon ang pagiging super nanay. Lahat naman ng mga producers na nakakatrabaho ko, nilalatag ko muna kung ano yung prioridad ng personal kong schedule. Like, I can't not attend my children's activities. Kahit sabihin yung intrams lang yan or sports fest lang yan. I have to be there. I want to be there. Kailangan. Biz, balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Mga kapatid, 37 days na lang. Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.